Ika-19 na kabanata. Si Zaccheo. Pumasok si Jesus sa Jericho dahil doon siya dadaan papuntang Jerusalem. May isang lalaki roon na ang pangalan ay Zaccheo. Siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis. Gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. Pero dahil pandak siya at marami ang tao doon, ay hindi niya ito magawa. Kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na dadaan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi, "Zaccheo, bumaba ka agad, dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon." Kaya nagmadaling bumaba si Zaccheo, at masayang tinanggap si Jesus. Nang makita ng mga tao na roon siya tumuloy sa bahay ni Zaccheo, nagbulong-bulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Sa loob ng bahay niya ay tumayo si Zaccheo at sinabi, "Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya akong sinuman, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito, dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw." Ang talinghaga tungkol sa 3 alipin. Habang nakikinig ang mga tao, ikinuwento ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga. Dahil malapit na sila sa Jerusalem, at ang akala ng mga tao ay makikita na nila ang paghahari ng Diyos. Sinabi ni Jesus, "May isang kilala at mayamang tao na pumunta sa malayong lugar upang tanggapin ang autoridad bilang hari sa kanyang lugar. At pagkatapos nito'y babalik siya agad sa kanyang bayan. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa mga alipin niya at binigyan sila ng magkakaparehong halaga ng pera. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, 'Gawin ninyo itong puhunan sa negosyo hanggang sa bumalik ako.' Pero ayaw sa kanya ng mga kababayan niya. Kaya pagkaalis niya, nagpadala sila ng mga kinatawan doon sa pupuntahan niya para sabihin sa kinauukulan na ayaw nila na maghari siya sa kanila. Pero ginawa pa rin siyang hari. Nang makauwi na siya sa bayan niya, ipinatawag niya ang 10 alipin na binigyan niya ng puhunan para malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at sinabi, "Ang perang ibinigay niyo sa akin ay tumubo po ng 10. Sinabi ng hari, "Magaling, mabuti kang alipin. At dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod." Lumapit ang ikalawa at nagsabi, "Ang pera po na ibinigay niyo sa akin ay tumubo ng 5. Sinabi ng hari, "Mamamahala ka sa 5 lungsod." Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, "Ito po ang pera ninyo. Pinalot ko po sa isang panyo dahil natatakot ako sa inyo. Alam ko kasing mabagsik kayo. Kinukuha ninyo ang hindi ninyo pinaghirapan at inaani ninyo ang hindi ninyo itinanim." Sinabi ng hari, "Masamang alipin, hahatulan kita ayon sa sinabi mo. Alam mo palang mabagsik ako, na kinukuha ko ang hindi ko pinaghirapan at inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lang idineposito sa bangko ang pera ko para sa pagbalik ko ay makuha ko ito ng may tubo?" Sinabi ng hari sa mga naroon, "Kunin niyo sa kanya ang pera at ibigay sa tumubo ng 10. Sinabi nila, "Kumita na po siya ng 10. Sumagot ang hari, "Tandaan ninyo, ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway ko na ayaw pasakop sa akin bilang hari, dalhin niyo sila rito at patayin sa harap ko." Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Pagkatapos magkwento ni Jesus, nagpatuloy siya sa paglalakad at nanguna sa kanila papuntang Jerusalem. Nang malapit na sila sa mga nayon ng Bethphage at Betania, sa bundok na kung tawagin ay bundok ng mga Olibo, pinauna niya ang 2 niyang tagasunod. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok niyo roon, makikita ninyo ang isang batang asno na nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ng kahit sino. Kalagan ninyo at dalhin dito.
Kung may magtanong kung bakit ninyo kinakalaga ng asno, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon. Kaya lumakad ang dalawang inutusan at nakakita nga sila ng asno ayon sa sinabi ni Jesus. Nang kinakalagan na nila ang asno, tinanong sila ng mga may-ari, "Bakit ninyo kinakalagan iyan?" Sumagot sila, "Kailangan ito ng Panginoon." Dinala nila ang asno kay Jesus at isinapin nila ang kanilang mga balabal sa likod ng asno at pinasakay si Jesus. Habang nakasakay siya sa asno papuntang Jerusalem, inilatag ng mga tao ang kanilang mga balabal sa dadaanan niya. Nang pababa na siya sa bundok ng mga Olibo at malapit na sa Jerusalem, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng tagasunod niya at nagpuri ng malakas sa Diyos dahil sa mga himalang nasaksihan nila. Sinabi nila, "Pinagpala ng Panginoon ang haring kanyang ipinadala. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Purihin ang Diyos sa langit." Sinabi sa kaniya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, "Guro, sawayin mo ang mga tagasunod mo." Pero sinagot sila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, kung tatahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw ng papuri." Umiyak si Jesus para sa mga taga-Jerusalem. Nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at nakita niya ang lungsod, umiyak siya para sa mga taga roon. Sinabi niya, "Sana nalaman ninyo sa araw na ito kung ano ang makapagbibigay sa inyo ng kapayapaan. Ngunit natakpan ang inyong pangunawa. Darating ang araw na papaligiran kayo ng kuta ng inyong mga kaaway. Palilibutan nila kayo at kabi-kabilang lulusubin. Lilipulin nila kayo at ang inyong mga anak at wawasakin nila ang lungsod ninyo. Wala silang iiwang bato na magkapatong. Mangyayari ang lahat ng ito sa inyo dahil binaliwala ninyo ang araw ng pagliligtas sa inyo ng Diyos." Ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Pagdating nila sa Jerusalem, pumunta si Jesus sa templo at itinaboy niya ang mga nagtitinda roon. Sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ng Diyos sa kasulatan, ang aking bahay ay bahay panalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga tulisan." Nagtuturo si Jesus sa templo araw-araw, habang pinagsisikapan naman ng mga namamahalang pari, mga tagapagturo ng kautusan, at ng mga pinuno ng bayan na patayin siya. Pero wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, dahil nakikinig ng mabuti ang mga tao sa mga itinuturo niya. 20 Kabanata. Ang tanong tungkol sa autoridad ni Jesus. Isang araw, habang nangangaral ng magandang balita si Jesus sa mga tao sa templo, lumapit sa kanya ang mga namamahalang pari, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi nila sa kanya, "Sabihin mo nga sa amin kung ano ang karapatan mo na gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng autoridad na iyan?" Sinagot sila ni Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Sabihin ninyo sa akin, kanino galing ang autoridad ni Juan para magbautismo? Sa Diyos o sa tao?" Nag-usap-usap sila. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin niya, "Bakit hindi kayo naniwala kay Juan?" Pero kung sasabihin natin mula sa tao, babatuhin tayo ng mga tao, dahil naniniwala silang si Juan ay propeta ng Diyos. Kaya sumagot sila, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung ganoon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan nagmula ang autoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito." Ang talinghaga tungkol sa masasamang magsasaka. Pagkatapos noon, ikinuwento ni Jesus sa mga tao ang talinghagang ito. May isang tao na nagtanim ng mga ubas sa kanyang bukid. Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan niya sa mga magsasaka at pumunta siya sa malayong lugar at nanatili roon ng matagal. Nang panahon na ng pamimitas ng ubas, pinapunta niya ang isang alipin sa mga magsasakang umuupa ng kanyang ubasan upang kunin ang parte niya. Pero binugbog ng mga magsasaka ang alipin at pinaalis na walang dala. Nagsugo ulit ang may-ari ng isa pang alipin, pero binugbog din nila at hiniya at pinaalis na wala ring dala. Nagsugo ulit siya ng ikatlong alipin, pero sinaktan din nila ito at pinalayas.
Nag-isip ang may-ari ng ubasan. Ano kaya ang gagawin ko? Alam ko na. Papupuntahin ko sa kanila ang minamahal kong anak. Siguro naman ay gagalang nila siya. Pero nang makita ng mga magsasaka ang anak niya, sinabi nila, narito na ang tagapagmana. Patayin natin siya para mapasa atin ang lupang mamanahin niya. Kaya dinala nila ito sa labas ng ubasan at pinatay. Ngayon, ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Tiyak na pupuntahan niya ang mga magsasaka at papatayin. Pagkatapos, pauupahan niya sa iba ang kanyang ubasan. Nang marinig ito ng mga tao, sinabi nila, huwag sanang ipahintulot ng Diyos na mangyari ito. Tiningnan sila ni Jesus at tinanong, ano ba ang ibig sabihin ng talatang ito sa kasulatan? Ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Ang sino mang mahulog sa batong ito ay magkakabali-bali, ngunit ang mahulugan nito ay madudurog. Ang tanong tungkol sa pagbabayad ng buwis. Alam ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga namamahalang pari na sila ang pinatatamaan ni Jesus sa talinghaga na iyon. Kaya gusto nilang dakpin siya noon din. Pero natatakot sila sa mga tao. Kaya naghintay na lang sila ng ibang pagkakataon. Nagsugo sila ng mga espiya na magpapanggap na mabuti ang layunin nila sa pagpunta kay Jesus upang hulihin siya sa mga pananalita niya at maisakdal sa gobernador. Sinabi ng mga espiya kay Jesus, Guro, alam naming totoo ang mga sinasabi at itinuturo ninyo, at wala kayong pinapaboran, kundi kung ano ang katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos ang itinuturo ninyo. Ngayon, para sa inyo, tama po ba na tayong mga Hudyo ay magbayad ng buwis sa emperador ng Roma o hindi? Pero alam ni Jesus ang katusuhan nila, kaya sinabi niya, patingin nga ng pera. Kaninong mukha at pangalan ang nakaukit dito? Sumagot sila, sa emperador. Sinabi ni Jesus, kung ganoon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos. Nabigo sila sa pakay nilang mahuli si Jesus sa kanyang pananalita sa harapan ng mga tao. At dahil namangha sila sa sagot niya, tumahimik na lang sila. Ang tanong tungkol sa muling pagkabuhay. May ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus at nagtanong. Ang mga Saduseyo ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Sinabi nila, Guro, ayon po sa batas na isinulat ni Moises, kapag ang isang lalaki ay namatay na walang anak sa kanyang asawa, dapat ay pakasalan ng kapatid niyang lalaki ang naiwan niyang asawa para magkaanak sila para sa kanya. Ngayon, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kaya ang biyuda ay napangasawa ng ikalawang kapatid. Pero namatay din siya na wala silang anak. Ganoon din ang nangyari sa 3 hanggang sa 7 kapatid. Namatay silang lahat na walang anak sa babae. At kinalaunan, namatay din ang babae. Ngayon, sa araw ng muling pagkabuhay ng mga patay, sino po sa 7 ang magiging asawa ng babaeng iyon dahil napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, ang mga tao sa panahong ito ay nag-aasawa. Ngunit ang mga taong mamarapati ng Diyos na mabuhay muli sa panahong darating ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay dahil matutulad na sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos dahil muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling bubuhayin ng mga patay. Sapagkat nang naroon siya sa nagliliyab na mababang punong kahoy, tinawag niya ang Panginoon na Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. Hindi siya Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay. Para sa kanya ang lahat ay buhay. Sinabi ng ilang tagapagturo ng kautusan, Guro, mahusay ang sagot ninyo, at wala nang nangahas na magtanong sa kanya. Ang tanong tungkol sa Kristo. Ngayon, si Jesus naman ang nagtanong sa kanila, bakit sinasabi ng mga tao na ang Kristo raw ay lahi lang ni David? Samantalang si David na rin ang nagsabi sa aklat ng mga salmo, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang iyong mga kaaway. Ngayon, kung tinawag siya ni David na Panginoon, paano masasabing lahi lang siya ni David?
Babala laban sa mga tagapagturo ng kautusan. Habang nakikinig kay Jesus ang mga tao, sinabi niya sa mga tagasunod niya, "Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan. Mahilig silang lumibot na nakasuot ng espesyal na damit at gustong-gusto nilang batiin sila't igalang sa matataong lugar. Mahilig silang maupo sa mga upuang pandangal sa mga sambahan at mga handaan. Dinadaya nila ang mga biyuda para makuha ang mga ari-arian ng mga ito. At pinagtatakpan nila ang mga ginagawa nila sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Ang mga taong ito'y tatanggap ng mas mabigat na parusa." 21 kabanata. Ang kaloob ng biyuda. Pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang naghuhulog ng pera sa lalagyan ng mga kaloob sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na biyuda na naghulog ng 2 pirasong barya. Sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Mas malaki ang ibinigay ng biyudang iyon kaysa sa kanilang lahat. Sapagkat silang lahat ay nagbigay galing sa sobra nilang pera. Pero ang biyuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng ikabubuhay niya." Sinabi ni Jesus ang tungkol sa pagkawasak ng templo. May ilan doon na nag-uusap tungkol sa mga mamahaling bato ng templo at mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Darating ang araw na ang lahat ng nakikita ninyong iyan ay magigiba at walang maiiwang bato na magkapatong. Mga paghihirap at pag-uusig na darating." Tinanong nila si Jesus, "Guro, kailan po mangyayari ang sinabi ninyo? At ano ang mga palatandaan kung malapit na mangyari iyon?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo na hindi kayo malinlang ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin nilang sila ang Kristo. At sasabihin din nilang, dumating na ang panahon. Huwag kayong maniniwala sa kanila. At kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa kaagad darating ang katapusan." Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom, at mga salot sa iba't ibang lugar. At makakakita kayo ng mga nakakatakot at nakakamanghang palatandaan mula sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng iyan ay uusigin muna kayo at dadakpin ng mga tao. Dadalhin nila kayo sa mga sambahan ng mga Hudyo upang akusahan at ipabilanggo. Iimbestigahan kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Magiging pagkakataon nyo ito upang magpatotoo sa kanila tungkol sa akin. Kaya itanim ninyo sa inyong isip na hindi kayo dapat mabalisa kung ano ang inyong isasagot. Sapagkat bibigyan ko kayo ng karunungan sa pagsagot para hindi makaimik ang inyong mga kalaban. Ibibigay kayo sa inyong mga kaaway ng sarili ninyong mga magulang, kapatid, kamag-anak at mga kaibigan. At ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit hindi kayo mapapahamak. At kung magpapakatatag kayo, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan." Tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga sundalo ang Jerusalem, malalaman ninyong malapit na itong mawasak. Kaya ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan, at ang mga nasa Jerusalem ay kailangang umalis agad. At ang mga nasa bukid naman ay huwag nang bumalik pa sa Jerusalem, sapagkat panahon na iyon ng pagpaparusa, upang matupad ang nakasaad sa kasulatan. Kawawa ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon, dahil mahihirapan silang tumakas. Darating ang napakatinding paghihirap sa lupaing ito, dahil sa matinding galit ng Diyos sa mga tao rito. Ang iba sa kanila ay papatayin sa espada, at ang iba na may dadalhing bihag sa ibang mga bansa. At ang Jerusalem ay sasakupin ng mga hindi Hudyo, hanggang sa matapos ang panahong itinakda ng Diyos sa kanila. Ang pagbabalik ni Jesus sa mundo. May mga palatanda ang makikita sa araw
sa buwan at sa mga bituin. Mababagabag ang mga bansa at hindi nila malalaman kung ano ang gagawin nila dahil sa malalakas na ugong ng mga alon sa dagat. Hihimatayin sa takot ang mga tao dahil sa mga mangyayari sa mundo. Dahil mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga bagay sa kalawakan. At makita nila ako na anak ng tao na dumarating mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, umasa kayo at maghintay dahil malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang aral mula sa puno ng igos. Ikinuwento sa kanila ni Jesus ang paghahalintulad na ito. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ang iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadahon na ang mga ito, alam ninyong malapit na ang tag-init. Ganoon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinasabi kong ito sa inyo, malalaman ninyong malapit na ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Matutupad ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyong ito. Ang langit at ang lupa ay maglalaho. Ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Maging handa kayo. Kaya mag-ingat kayo na huwag mawili sa kalayawan, sa paglalasing, sa pagkaabala sa inyong kabuhayan, at baka biglang dumating ang araw na iyon nang hindi ninyo inaasahan. Sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan at makatayo kayo sa harap ko na anak ng tao nang hindi napapahiya. Araw-araw nagtuturo si Jesus sa templo. Pagsapit ng gabi, pumupunta siya sa bundok ng mga olibo para magpalipas ng gabi at maagang pumupunta ang mga tao sa templo upang makinig sa kanya.